Samantala, katatapos lang ni Yijik ang nagawing makeshift assault boat ang isang truck gamit ang mga ekstrang bahagi tulad ng mga gulong at makina. Bagamat magaspang, ang bangka ay maaaring magsakay ng mga 10 tao. Ang pangkat ng pagsisiyasat ng 7, kasama sina Xiao Holian, Zigeteng Ting at kanilang 2 mutant captain, ay agad na binigyan ng mga upuan na kumpleto ang paghahanda. Iniangat ni Bailey Changting ang bangka sa kanyang likuran at dinala ito sa tarangkahan, sigaw ni Bayang Wu sa mga puwersa sa labas, aalis na kami. Humanda kang takpan kami. Kopyahin na nakatayo kami ay dumating ang tugon ni Swift. Dumating sa wakas ang sandali. Binuksan ni Xiao Holian ang mabibigat na pintuan ng kanlungan. Isang malakas na kalabog ang umalangaw nang bumukas ang mga pinto at isang alon ng init ang pumasok, kahit na sa pamamagitan ng kanilang mga suit na lumalaban sa init. Damang-dama ang mapang-ipang temperatura. Ang buong refinery ay nagliliyab, naglalagablab ang apoy sa bawat sulok, ngunit sa kabutihang palad, lahat ng kalapit na zombie ay nasunog. Inihagis ni Bailey Changting ang assault boat sa tubig, at mabilis na sumakay ang lahat. Natural na kinuha ni Yijekan ang Taiman. Buhay na buhay ang makina, at ang Elise ay nag-agos ng tubig habang sila ay bumubulusok patungo sa kabilang pampang. Ngunit ang panganib ay hindi malayo. Habang lumilipat sila sa labas ng base ng Yangxiang, sinimulan ng mga tansong nakabaluti na lumilipad na hayop na naghihintay sa itaas ang kanilang pag-atake. Isang loud shot ang umalangaw-ngaw, at ang isa sa mga halimaw ay nahulog mula sa langit. Lumulupot ang katawan nito na parang basahang manika mula sa kanyang mataas na kinatatayuan. Kalmadong nag-reload si Janji at ipinagpatuloy ang pag-target sa mga nilalang na nagbabanta sa bangka. Hindi lang si Janji ang lumaban. Ang lahat sa bangka ay nakikibahagi sa labanan. Bagaman, ang mga mutant na ito ay kakilakilabot sa kanilang sarili. Ang masikip na mga kondisyon ay naging mahirap na ilabas ang kanilang buong kapangyarihan. Itinaas ng border troops ang kanilang mga itim na rifle na nakatutok sa kalangitan, ngunit kahit na ang kanilang mga espesyal na sandata ay tumama sa lumilipad na katawan ng mga hayop ay hindi sapat upang harapin ang nakamamatay na pinsala. Ang aming anak na lalaki, si Woody, na determinadong hindi madaig ni Janji, ay tumutok gamit ang kanyang sariling sniper rifle, ngunit hindi tulad ni Janji, hindi nakayanan ni Woody ang napakalaking pag-urong, at ang buong bangka ay nanginginig ng malakas sa bawat putok. Mabilis na hinawakan ni Bailey Changting ang kanyang braso. Itigil ang paggamit ng sniper. Ito ay hindi sapat na matatag para sa bangka. Frustrated, itinakip ni Woody ang kanyang sniper at lumipat sa isang pistol. Sa kabila ng mga pagsisikap ng koponan, mayroong daan-daang tansong nakabaluti na hayop na umaaligid sa itaas, na gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Si Janji ay ang kanilang tanging sniper, at ang mga kakayahan ng isa ay hindi kasing epektibo sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na hindi sa mga limitasyon ng pakikipaglaban mula sa tubig. Pagkatapos ay lumitaw ang isang bagong problema habang ang lahat ay nakatuon sa banta sa hangin, ang tubig sa kanilang paligid ay nagsimulang kumulo. Biglang bumagal ang pag-usad ng bangka, na parang may napakalaking bagay na bomb alot sa mismong butas. Pakiramdam nila ay naglayag sila sa isang gusot ng damong dagat, ngunit hindi ito halaman. Sumilip si Mangsu sa gilid, namumula ang mukha. Ilang sandali pa, isang bulok na kamay ang bumaril mula sa tubig, tinutukan ang kanyang mukha. Napasigaw si Mang Sayo, na nagmamadaling bumalik sa bangka. Tulad ng pagpapaputok ni Chi Guangming, tinamaan ang zombie square sa ulo, may mga zombie sa ilalim ng tubig. Sigaw ni Mang Sio, nanginginig ang boses. Napababa ang tingin ng lahat, at ang nakita nila ay nagpapalamig ng dugo. Dose-dosenang, marahil daan-daang, nang anden ang bumangon mula sa kailaliman, binahak, ngunit hindi ganap na nawasak. Ang mga zombie ay likas na kumapit sa gumagalaw na bangka, ang kanilang nabubulok na mga kamay ay nangangapa sa tagiliran nito. Naging malinaw kung bakit huminto ang kanilang pag-unlad. Ang bigat ng undead ay kinaladkad sila pababa, na nagpapahirap sa pagsulong. Kinagat ni Yechikam ang kanyang mga ngipin, pinaandar ang makina, ang propeller word at hiniwa ang mga paa ng zombies, nagpadala ng mga bahaging lumilipad sa tubig, ngunit mas marami pa rin ang lumapit sa mga undead. Hindi pa sila nalalayo sa panganib, kahit na nang makita nila ang lupain sa abot tanaw, nakita ang tunay na kakilakilabot.
Isang masa ng daan-daang 1,000s ng mga zombie ang naghihintay sa kanila sa baybayin, na may hindi bababa sa 200 malalakas, bronze armored na kasama nila. Sina Genji Chengtian at Wei Denghai ay nakipaglaban ng husto upang linisin ang lugar, ngunit sa napakaraming kaaway, ang kanilang mga pagsisikap ay halos hindi lumala. Ang mga koponan na nagbibigay ng backup ay nasa ilalim din ng pagkubkob, napapaligiran ng mga zombie sa lahat ng panig. Naibaba na ni Genji ang 6 na lumilipad na nilalang, ngunit ngayon ay pinalibutan ng mga sangkawan ng undead ang mataas na lugar kung saan nakaposisyon ang kanyang grupo. Kahit saan sila tumingin, parang wala ng pag-asa ang sitwasyon. Ang mga nasa baybayin ay hindi nakakatulong sa mga nasa bangka at vice versa. Nasa kanila na lamang upang makaligtas sa pagsalakay na ito. Wala kaming choice. Bumantong hininga si Woody, nanigas ang kanyang mga mata nang itinaas niya ang kanyang kanang kamay, isang bola ng kumikinang na liwanag ang nabuo sa kanyang palad, at biglang lumitaw ang 12-12 ng mga katulad na bola ng enerhiya sa kanyang paligid. Napabuntong hininga ang team. Ang lumulutang na kanyan ay isang malakas na kakayahan, ngunit ito ay dumating sa isang mataas na halaga. Ang sobrang paggamit nito ay hindi lamang makakaubos ng kanyang enerhiya, kundi pati na rin sa kanyang lakas ng pag-iisip, na nag-iiwan sa kanya na mahina, marahil kahit na permanenteng napinsala. Bayang Wu, na kinikilala ang panganib, ilagay ang matatag na kamay sa balikat ni Woody, itabi ito. Hindi ito ang iyong oras para ilabas lahat. Ngunit nanigas ang katawan ni Woody. Namumuo ang kanyang galit. Kung hindi, paano tayo makakaligtas dito? Hindi mo sineseryoso ang pag-iisip tungkol sa paglalagay ng panganib sa iyong buhay upang linisin ang daan para sa amin, ikaw ba nagdilim ang ekspresyon ni Bayang Wu? Ako ang kapitan. Responsibilidad kong tiyakin na hindi mo kailangan ang assault boat ay kasalukuyang nasa gitna ng pugad. Kung hindi sila makakarating sa baybayin sa lalong madaling panahon, sila ay ganap na matabyunan ng mga swarmang zombies. Oo naman, mas malakas sila, ngunit hindi sila isda. Kapag nasa ilalim na sila ng tubig, mawawalan na ng silbi ang lahat ng kanilang lakas, at kahit na makarating sila, haharap sila sa isang bagong bangungot, daan-daang 1,000 na zombie ang naghihintay sa kanila sa pampang. Ito ay isang sitwasyong walang panalo, kahit paano mo ito tingnan. Inayos ng pinuno ng hangganan ng hukbo ang kanyang salaming pang-araw, alam na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Si Bailey Changting, mukhang frustrated. Subukan mong bigyan ng katiyakan siya. Chief, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi mo ba nakita ang napakaraming katawan doon? Kahit na gumamit ka ng tahimik, hindi mo magagawang ipaglaban ito ng sabay-sabay. At parang hindi sapat na masama iyon, ang mga zombie na ito ay mas masahol pa kaysa sa anumang nakatagpo namin dati. Malamig na sabi ni Bailey Changting, dumilim ang mukha niya sa pag-aalala. Hindi nagkamali, si Changting. Malakas ang mga puwersa sa hangganan, ngunit kahit si Bayang Wu, isang Delta-level mutant, ay hindi makagawa ng mga himala. Ang kanyang kakayahan sa pananahimik ay malakas, halos papalapit na sa antas ng lakas ng Epsilon, ngunit ito ay may mga limitasyon at may kasamang malubhang epekto. Kung kaya niyang mapanatili ang kanyang kapangyarihan para sa higit sa 100 round, o kung siya ay 10 beses na mas malakas, marahil, maaari silang magukit ng isang landas sa dagat ng 100,000 zombies. Ngunit hindi iyon ang kanilang katotohanan. Ano man ang mangyari, kailangan muna nating makarating sa pampang. Si Bayang Wu ay mananatiling tahimik, ngunit ang vice captain na si Bailey Changting ay pumasok, na ipinahayag ang alam na ng lahat, ang pananatili sa tubig ay isang parusang kamatayan. Mabilis na inihanda ng koponan ang kanilang mga sandata, pinaputukan ang mga tamad na zombie na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Sa kabutihang palad, mas mabagal ang galaw ng nilalang sa tubig, at napigilan nilang tumaob ang assault boat. Samantala, nanatiling nakikipag-ugnayan ang mga puwersa sa hangganan sa mga panlabas na unit, pinapanatili silang updated sa sitwasyon, ngunit hindi maganda ang balita. Nagkaproblema rin sina Wei Denghai at Chengtian, natakpan ng mga zombies. Halos hindi nila hawak ang kanilang sarili. Si Chengtian, na nanunood mula sa malayo, ay nakaramdam ng lumalaking pag-aalala. Ang horde ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol, at ang tanging paraan para mabawi ang utos ay ang bumalik sa Worship of Snow Headquarters at kumuha ng Bloodvine para mag-utos sa Zombie King. Ngunit iyon ay magtatagal, oras na wala sila.
Kung ang investigation team ay bumaba dito, ito ay isang kalamidad na hindi ko kayang bayaran. Bumulong si Sheng sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang panlabas na kalmado ay nagtataksil sa pagkabalisa na kumukulo sa loob niya. Bigo, hindi niya maiwasang magmura. Damn it, bakit hindi ka umalis pagkatapos mong harapin ang body tide ngayon ay napadpad ka dito, na nagpapasama sa lahat, ngunit ang pagmumura ay hindi magbabago ng sitwasyon. Bumaling sa kanyang mga pari, naglabas siya ng mahigpit na utos, gawin ang anumang kinakailangan upang iligtas ang pangkat ng pagsisiyasat, kahit papaano, iligtas ang kanilang kapitan. Ang mga mutant ng Worship of Snow Sect ay buong tapang na nakipaglaban sa pagtatangka upang masira ang tubig ng katawan at magugnay, kasama si Bayangwo at ang kanyang pangkat. Ngunit napakalaki ng kanilang gawain. Ang mga ordinaryong zombie ay isang bagay, ngunit ang Kaeg ay kasama rin ang daan-daang bronze level na zombies, mga nilalang na mas mabigat kaysa sa kanilang mas mababang mga katapat. Para sa mas mahihinang mutant, ang one-on-one fight sa isang bronze zombie ay isang death sentence. Sa kanyang pagkainip, nawalan na si Cheng Tian ng 5 pari sa mga tansong halimaw na ito, habang pinagmamasdan ang mga ito na napunit pira-piraso, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, kahit na ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang malasakit. Ang mga pagkamatay ay hindi nag-abala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay namatay, ang kanilang kapangyarihan ay bumalik sa Yuang Kamiya. Sa isang paraan, ang kanilang pagkawala ay kapaki-pakinabang. Samantala, si Janji ay naglalaro ng mapanganib na laro ng pusa at daga. Pinaikot-ikot niya si Ancleo sa kanilang snowmobile, na pinamunuan ang kawan ng mga bangkay sa nyebe. Hinabol sila ng tens of 1,000s ng zombies, umuungal habang nagpupumilit silang makasabay. Ngunit sa kabila ng kanilang walang kabuluhang determinasyon, sila ay laman at dugo pa rin. Ang dalawang paa ay hindi kailanman malalampasan ang 4 na gulong, lalo na sa snow mula sa mga bintana ng snowmobiles. Si Janji at ang kanyang mga kasama ay nakipagbarilan sa mga humahabol na zombies. Sina Chunlei at Leonyo ay naghagis ng mga granada, pinawi ang mga kumpol ng mga undead na walang pag-iisip na sumabog sa mga pagsabog. Si Janji, na may hawak na sniper rifle, ay kinuha ang bronze armored zombies, isa-isa, na nagpapadala sa mas mapanganib na mga nilalang na bumagsak sa lupa. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinapanood ang zombies. Mas masahol pa sila kaysa sa mga nakipag-usap sa amin noon, ngunit kahit papaano ay naging tanga sila. Bumalik na sila sa kanilang base instincts ngayong nawalan na sila ng kontrol sa snow worshippers, napaisip siya, ngunit isang tanong ang tumanggo sa kanya, paanong pinaplano ni na Yuang Kamiya at Jing Yixen na makaahon sa gulo na ito? Hindi niya alam kung paano nila kinokontrol ang horde, ngunit sigurado siyang makakahanap sila ng paraan para maayos ito. Ang hindi namalayan ni Janji ay mali pala siya. May paraan nga sina Yuang Kamiya at Cheng Tian para manipulahin ang body swarm, ngunit huli na para gamitin ito ngayon. Ang sitwasyon ay umikot ng higit pa sa kanilang kayang hawakan. Bumalik sa lawa ng Bayangwo ang koponan na pinamamahala ang makalaya mula sa ilalim ng dagat na mga zombie na sa wakas ay nakarating na sa pampang, ngunit walang sino man ang nag-relax sa unahan nila, mas maraming sangkawan ang naghihintay, lalo na ang napakalaking bronze zombies. Ang kanilang mga nakakatakot na anyo ay nakasilwete sa baybayin, umuungal habang sila nagkamot sa hangin. Si Cheng Tian, na nanunood mula sa malayo, ay nakaramdam ng isang buhol ng pagkabalisa na sumikip sa kanyang dibdib ng walang pag-aalinlangan. Inilunsad niya ang kanyang sarili sa hangin, pumailanglang patungo sa bangkang pang-atake. Nang marating niya ang mga ito, hindi maitago ng mga sundalo ang kanilang paghanga sa kanyang kakayahang lumipad. Kaya niyang kontrolin ang puwersa, na nagpapahintulot sa kanya na iangat ang kanyang sariling katawan mula sa lupa. Sheng Yixian, bakit ka dumating mag-isa? Tanong ni Xiao Holian, nagulat sa biglaang pagsulpot nito. Lumipat ang tingin ni Zhang kay Bayangwo, ang tide ng mga zombies ay napakalaki. Kami, lumayas ka, hinayaan ni Mr. Bayangwo na paalisin kita dito. Kung wala na, dapat nating pigilan ang distrito ng Jiangnan na mahulog sa sangkawan ng zombie. Kung mawawala ang Tianhai City, tapos na tayong lahat. Ngunit nakita agad siya ni Bayangwo. Sa tingin mo, ang pagliligtas sa akin ng mag-isa ay malulutas ito. Huwag masyadong walang muwang, bulalas ni Bayan. Nawalan na ng pasensya si Jiangnan sa problemang zombie ni Chanhei.
Kung hindi natin aalisin ang mga katawan na ito sa loob ng 24 na oras, walang paraan para sa sinuman. Mamamatay tayong lahat dito.